Anak ng Diyos, Panginoon mahal, malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Magandang umaga, Panginoon mahal. Tayo lahat muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Sama-sama po tayo, Panginoon mahal. Itaas natin ating mga kamay. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong kadakilaan, kabutihan sa aming mga buhay. Kapuri-puri o Diyos ang lahat ng iyong mga gawa sa aming mga buhay, O God. Narito kami, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, sumasamba, nagpupuri, nagluluwalhati. Ang banal, dakilang Diyos, linisin mo ang puso ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, maging handa ang bawat sa amin, sa aming mga pag-aaral ng mga salita, mahal na Panginoon o Diyos, sa aming lalakaran. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, susundin sa iyong habat biyaya, mahal na Panginoon. Sa panganat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, o Diyos, samahan mo kami ang banal. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Alisin mo, O Diyos, ang anumang panghinat palulupaypay sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, O God. In the name of Jesus we pray. Anoint thy word, O God. Hallelujah. In the name of Jesus. We bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Makabalik tayo sa ating mga puwan. May mahal, at ako po ay nagbibigay luwalhati, pagdakil at pagsamba. May mahal sa ating pong napakabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi nagtatangi ng tao. Amen. Praise God. Napakabutit, napakabait. May mahal. Amen. Hallelujah. At ako po ay nagbibigay po ng paggalang, mga minamahal sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga kapatid, at sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at mga minamahal, alaala po natin sa ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida, mga minamahal ko. Sa lahat po ng aking mga kasama sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating mga elders, mga preachers natin, sa ating mga choir members, musician, mga mahal, at sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran, mga kapatid mula sa ating dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Mga mahal, purihin ang mahal ang Panginoon, at sila po yung nanonood din ngayon sa ating mga gawain, mga kapatid ko. Amen. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Buksan natin ating mga Biblia, ating mga Bible. Tayo po'y magkaroon ng Bible study, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga kapatid ko. At mga minamahal, Christian living pa rin po tayo, mga kapatid, kung paano natin ipagtatrabaho ang ating mga kaligtasan. Amen. Praise God. Hallelujah. Handa na po ba kayo, minamahal? Praise God. Handa natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen, mga kapatid ko, sapagkat may mahal, 5 years ang magdadaan, 10 years ang magdadaan. May mahal, kung iingatan natin ang ating mga notebook, mga kapatid ko, na may mga Bible study, ito po ay napakalaking tulong sa atin yan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Proverbs chapter 28, verse 13, sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Amen. Tagalog po. Kawikaan 28:13. Ayon sa Kawikaan 28, versikulo 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa ating unang talata, mga kapatid. Amen. Hidden sin. Yan ang ating title. Hidden sin, ibig sabihin, natatagong kasalanan. Amen. Isang malaking pagkakamali po, mga minamahal, na ang tao po ay magtakip ng kasalanan sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Bakit po? Itong unang talata natin, mga minamahal, sasagutin yan ating tanong. Sasagutin yan, mga minamahal, itong ating unang talata. Sabi ng ating nabasa kanina, ating beloved Brother Doming, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Lahat magsabing amen?
Siyang nagtatakip o siyang nagtatago ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Iba po yung mga minamahal yung kasalanan na ikinoconfess sa mahal na Panginoon at iba po yung mga inililihim sa puso, mga kapatid. Magkaiba po yun. Mga minamahal, hindi po porke na wala pong nakakaalam ng ating mga lihim na kasalanan, mga minamahal ay okay na po. Hindi po, mga kapatid. Kinakailangan daw po, o mahal, yung confession sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko. Alam nyo kasi, mga kapatid ko, bawat tao po ay may pananagutan sa dakilang Diyos. Bawat isa sa atin, bawat individual, bawat taong may buhay, may hininga, lahat po tayo may pananagutan sa dakilang Diyos natin. Each person is accountable to Christ and not to others. Magkaiba po yun mga kapatid. Hindi po tayo mananagot sa tao, kundi sa Diyos. Amen ba? Mananagot tayo anuman ang ginawa nating kasalanan, lihim man o hayag, mga kapatid ko. At sa oras, mga minamahal, ng bawat tao po ay tatayo sa court of justice ng ating dakilang Diyos or judgment seat of Christ. Mga minamahal ko, hindi natin po problemahin, mga mahal, kung ano yung nagawang kasalanan ng katabi natin. Hindi na natin problema, mga minamahal ko, kung anong nagawang kasalanan ng kapwa natin. Ano man yung nagawa niya sa mundo, mga mahal. Napakaraming tao sa mundo, mga kapatid, nagsisikap pong pagtakpan, mga mahal, o gumawa sila ng lihim na kasalanan na akala nila'y wala pong nakakaalam, ay okay lang, mga kapatid. Ang sabi po ng Matthew chapter 10, verse 26, For there is nothing covered that shall not be revealed, sabi rito, and hid that shall not be known. Tagalog po, mga kapatid. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 26. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan, na hindi mahayag at natatago, na hindi malalaman. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Walang natatakpan na hindi mahayag, walang nalilihim na hindi po malalaman. Amen. Mga minamahal, there is nothing covered that shall not be revealed, mga kapatid. Lahat ng bagay, i-revealed ng ating dakilang Diyos yan. Lahat, mga minamahal ng bagay. Amen. Sabi ng Luke chapter 12, verse 2 and 3, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito, mga kapatid. Handa po ba? Luke chapter 12, verse 2 and 3. Ayon sa Lucas 12, versikulo 2 hanggang 3. Datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Kaya nga, ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. Right. At ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mga talatang ito, mga kapatid ko, ay nagpapaalala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Mga minamahal, na gusto ng ating dakilang Diyos, lahat po tayo ay maging transparent sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Dapat laging bukas yung ating puso sa mahal na Panginoon. Dapat lagi niyang chine-check, mga minamahal, ang ating mga puso. Ano ba yung mga pagkukulang? Ano ba yung mga kasalanan, mga kapatid ko? Sapagkat ang dakilang Diyos naman ay mapagpatawad na Diyos. Amen ba? Mga minamahal, mapagpatawad na Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga minamahal, anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. At ang sinilita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan.
So to hide sin, mga minamahal, will not lessen penalty of sin, mga kapatid. Ang kasalanan, mga minamahal, ay tinatago, mga kapatid ko, ay hindi po yan makakabawas ng ating kasalanan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng James chapter 5 verse 16, wala po sa ating slide, mga minamahal. Sabi rito, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Nakikinig po ba kayo? Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen? Purihin ang Diyos, mga minamahal. Mga kapatid, alam niyo, kapag tayo po ay nagtatago ng kasalanan, mga minamahal, pag-aaral lamang po ito, mga kapatid, para alam po natin anong dapat nating gawin, paano po tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dapat po kasi, mga kapatid, sabi nga ng Bible, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Amen ba? Kapag marumi ang puso natin, hindi natin makikita ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Sapagkat napakasagrado niya, napakabanal niya, napakalinis niya. Amen. At ang perfection, mga minamahal, ay wala po sa langit. Nandito sa lupa. Wala pong papasok sa langit na hindi perfecto. Amen ba, mga kapatid? Sabi nga ng mga apostol, mga minamahal, nung marinig nila yung bigat, mga kapatid ko, ng kondisyon. Paano akit sa langit? Sabi ng mga apostol, kung ganun, sino ang akit sa langit? Kung ganun, sino ang maliligtas? Ang sabi ng dakilang Diyos, sa tao ay imposible. Sa Diyos ay posible. Amen? Praise the Lord! Wala tayong ibang gawin, mga mahal, kundi magpatuloy, maglingkod, mga kapatid. Magpatuloy, bantayan ang sarili. Mga minamahal, laging magsisi. Araw-araw, mga kapatid ko, kung may mga batik na bayan ng kasalanan. Oh, kasi mga minamahal, kahit na mga little sin, may mahal, white lies, mga kapatid. Kapag yan po'y hindi natin binantayan, dumadami yan hanggang sa yan ay bibigat ng bibigat, mga kapatid ko. Hindi natin alam, marumi na pala yung puso natin. Amen ba? Kaya napakahalaga, mga mahal, ng ating pagdalo, ng ating pagtitipon-tipon. Marami po sa inyo rito, mga kapatid, na galing pa sa hanap buhay, wala pa pong pahinga. Ayun, mahal, nakikita ko naman sa inyong mga mukha, mga kapatid ko. Yung kapagalan, ayun, mahal, bunga ng ating pong pagtatrabaho, mga kapatid. Hindi naman tayo pwedeng hindi magtrabaho sapagkat bagsak ang ekonomiya ng ating pamilya. Amen ba? At sa kabila po, mga mahal, nang wala pa po kayong pahinga, mga kapatid, pero nandito kayo, nagsisikap, mga mahal. Ipinapakita sa ating mahal na Panginoon na talagang napakahalaga niya para sa ating buhay. Amen po? Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan nyo, kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nag-aalaga ng ating kasalanan, mga minamahal, Numbers chapter 32, verse 23 po. Saklat ng mga bilang, Kapitulo 32, versikulo 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito ay narito. Kayo nagkasala laban sa Panginoon at talastasin ninyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. Hahabulin tayo ng kasalanan, mga kapatid. Oh. Ang kasalanan, mga minamahal, hahabol sa atin. Kapag tayo po, mga minamahal ko, ay hindi nag-ingat, mga minamahal, hinayaan natin ang ating mga puso'y madungisan ng kasalanan, mga kapatid, at hindi natin ito ikino-confess sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Bible, hahabulin kayo ng kasalanan. Amen ba, mga kapatid? At ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Mga mahal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno po, mga kapatid. Pero merong kasunod but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Mga minamahal. Naalala ko, mga kapatid ko, yung pag-aralan po natin yung si King David. Siya po ang hari, mga minamahal, na nagtago ng kasalanan. At ano po ang naging effect?
ano po ang naging bunga ng kanyang kasalanan. Kasi bawat kasalanan po may bunga eh. Lahat po ng pagsalangsang, lahat ng pagsuway, lahat ng kasalanan, mga mahal, lahat ng kapabayaan, mga kapatid, may bunga yon. Amen. Naniniwala ba kayo ron? At lahat po ng katapatan, lahat po mga mahal ng matuwid na lakad, mga kapatid ko, at maningas sa paglilingkod sa dakilang Diyos, may kagantihan din po yan. May bunga rin po yan. Walang iba kundi pagpapalang mula sa mahal na Panginoon. Amen ba? Si King David, mga minamahal, sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 to 4, mga kapatid, ang pag-aralan natin dito, mga mahal, the hidden sin of David. Mga kapatid, at anong naging bunga nito? Tingnan nyo, mga minamahal, pagtulong-tulungan natin to. 2 Samuel chapter 11, verse 1 hanggang 4, Tagalog. Ayon sa ikalawang Samuel 11, 1 hanggang 4. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakipagbaka na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob na sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. At nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kaniyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari, at mula sa bubungan ay kaniyang nakita ang isang babae na naliligo, at ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagsiyasat tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Uriah na Heteo? At si David ay nagsugo ng mga sugo na kinuha niya, at siya ay pumaroon sa kanyang sinipingan siya sapagkat siya ay malinis sa kanyang karumihan, at siya ay bumalik sa kanyang bahay. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, si David. Yung araw na yon, mga kapatid ko, ay lulusob sila sa kanilang mga kaaway. Palestine, mga inmahal. Nung sila'y lulusob sa kaaway, mga kapatid, nagsakit-sakitan si David. Humiga siya, mga minamahal, at siya'y nagsakit-sakitan. At ang lumusob po, mga inmahal, yung kanyang bataan, yung kanyang mga sundalo, sa pangunguna ni Joab, mga kapatid. At nung sila po ay nakaalis na, mga inmahal, para sumalakay, tumayo na si David. Wala na siyang sakit. At pagkatapos, mga mahal, siya po ay naglakad-lakad sa kanyang terrace, sa kanyang bubungan, sabi ng ating nabasa, at nakita niya si Bathsheba naliligo. At pinatawag niya, mga minamahal, at kanyang sinipingan, mga kapatid ko, nangyari po yung hindi maganda. Mga mahal, nangyari po yung kasalanan. At alam niyo ba, mga minamahal, pagkatapos nun, sinulatan po niya, mga kapatid ko, yung kanyang tauhan, yung kanyang leader sa kanyang pakikipagbaka. Yung sulat po, mga kapatid, ay para patayin po si Uriah. Asawa ni Bathsheba si Uriah, mga minamahal, na matapat niyang sundalo, mga kapatid ko. At mga minamahal, alam niyo, kanino pinadala yung sulat? Mismo kay Uriah. Kasi mga minamahal, nag-report si Uriah, mga kapatid ko, dumating sa kaharian ni David, may mahal, at kanyang kinwento kung ano po yung lagay ng kanilang labanan, kung ano po yung lagay, mga mahal ko, ng pakikipagbaka. At mga kapatid ko, si Uriah ay kinagabihan, natulog po sa pintuan ng kaharian ni David. Sabi ni David, mga minamahal, Uriah, uwian mo muna yung asawa mo. Ngayong gabi, doon ka matulog. Sabi ni David, mga mahal, bukas ay babalik ka sa pakikipagdigma. Subalit si Uriah, mga minamahal, napakatapat sa kanyang hari. Natulog po siya sa kaharian, hindi po sa kanyang asawa. Paggising sa umaga, galit na galit si David kay Uriah, mga minamahal. Sabi niya, hindi ba sinabi ko na ikaw ay matulog sa iyong asawa? Taktika ni David yon. Para na sa ganon, mga minamahal ko, ay papagtakpan, mga minamahal, yung kanyang ginawa kay Bathsheba. Pero sabi ni Uriah, mahal na hari,
hindi ko po magagawang sumiping sa aking asawa sapagkat napakainit po ng labanan. Kinakailangan po lagi kaming handa. So ang ginawa mga minamahal ni David, sumulat na lang. Ibinigay kay Uriah. Iabot mo sa leader niyo to. Pagbalik niya sa digmaan, mga mahal, binasa. Sabi ng sulat, ilagay mo si Uriah sa front line. At pagkailagay mo sa kanya roon, umurong kayo ng konti. Para na sa ganon, mamatay si Uriah. Yun, mga minamahal ko, ang taktika ni David. Sabi ng 2 Samuel chapter 11 verse 14 and 15, at nangyari sa kinabagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at pinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah at kanyang sinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay. So madaling salita, ang mga minamahal, pinatay ni David si Uriah. Nakikinig po ba kayo? Bakit pinatay? Para wala pong madiskubre. Mga minamahal na ginalaw niya si Bathsheba. Itinago niya yon, mga kapatid ko. 2 Samuel chapter 11 verse 26 and 27, at nang marinig ng asawa ni Uriah na si Uriah na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisan ng kanyang asawa at ang pagtangis ay ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay at siya ay naging kanyang asawa at nagkaanak sa kanya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. But the thing that David had done displeased the Lord. Amen. Mga minamahal, basahin ko pa po ito. 2 Samuel chapter 12, verse 1 hanggang 14 po. Sundan niyo ako, mga minamahal, sa ating screen. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David at siya naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang bayan, ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Ang mayaman ay mayroon totoong maraming kawan at bakahan, ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay, liban sa isang munting korderong babae na kanyang binilit inilalagaan at lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak. Kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ng kanyang sariling inumin at humiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya ay parang isang anak. At naparoon ng isang maglalakbay sa mayaman at pinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakahan na inihanda sa taglalakbay na dumating sa kanya. Kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki at inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. Parabola po ito, mga minamahal. Si Nathan po ay propeta, mga kapatid ko ng Diyos. Nangungusap ang Diyos kay Nathan, mga minamahal, nagkasala yan si David. Nagkasala ng pangangalo niya si David. Alam ni Nathan yon, alam ng propeta yon. Pero idinaan niya sa parabola. Nung sinabi po, mga minamahal, yung kwento, sabi ng Bible, mga kapatid, at ang galit ni David ay nag-alab na mainam kay Nathan. Buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Verse 6, at isauli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay nito sapagkat siya'y hindi naawa. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yon. Sapagkat ganitong sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nakikinig po ba kayo? Pinahiran kita ng langis, David, na maging hari sa Israel. At aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Verse 8, at binigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. Take note. At kung totoong kaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Ganon kabait ang Diyos. Pinasaganan ng dakilang Diyos si David. At sabi ng mahal na Panginoon, kung totoong kaunti pa ang binigay ko sa iyo, David, dadagdagan pa kita ng ganong bagay. Dodoblihin ko pa yan. Sa verse 9, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Verse 10, ngayon nga, ito mga minamahal ang bunga, ngayon nga'y ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sambahayan.
Grabe yun. Nakakatakot yun. Sa ginawa mo, David, ang tabak ay hindi hihiwalay sa iyong sambahayan. Sabi rito, sapagat iyong niwala ng kabuluhan ako, at iyong kinuhang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Ganitong sabi ng Panginoon, narito ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan. Tingnan niyo to, maging mahal. Verse 11, ganitong sabi ng Panginoon, narito ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo, na mula sa iyong sariling sambahayan. At aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking ipagbibigay sa iyong kapwa, at kanyang sisipingan at ang iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito. Sapagkat, 12, iyong ginawa ng lihim, ngunit aking gagawin ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. 13, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay, David. 14. Gayunman, sabi rito, sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay naipanganganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. Sinusundan niyo ba? Maganda to, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid, ang kabutihan ng dakilang Diyos, tayong lahat pinagpala dito ng mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, magsabing praise the Lord. Mga minamahal, pinagpala ang buhay natin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, at kung kulang pa yan para sa iyo, dadagdagan ko pa yan. Amen? Kung kulang pa yan para sa iyo, dadagdagan ko pa yan. Huwag ka lang magkasala. Amen ba? Praise the Lord. Ito na po. Resulta ng kasalanan. Ang resulta ng kasalanan, ang bunga ng kasalanan. Kung babasahin nyo sa inyong mga tahanan, yung 2 Samuel chapter 13, mga minamahal, buong chapter yon. Nandun yung trouble in his family. Sa pamilya ni David, nagsimula po yung immorality, mga minamahal. Ito na po, mga kapatid ko. Si Amon, si Tamar, mga minamahal, magkapatid yon, parehong anak ni David. Pero, ginahasa ni Amnon, Amnon, ginahasa ni Amnon yung anak ni David na si Tamar. Masakit sa tatay yon. Masakit sa hari yon, mga minamahal. So, ginahasa niya yung kanyang kapatid, mga kapatid. Verse 1 hanggang verse 15 po yon. At nanahimik, mga minamahal, ang pamilya nila. Hindi po pinaalam ni David, mga mahal, yung nangyari. Pero masakit sa kanya yun. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa verse 13, verse 37 ng 2 Samuel, tinangisan ni David ang kanyang mga anak araw-araw. Tumatangis si David, mga mahal, araw-araw para sa kanyang mga anak. Kasi nasira na yung pamilya niya eh. Pero mga minamahal, alam niyo, hindi pa natatapos doon. Hindi pa yung una, mga minamahal, yung anak niya pagkakasala na matay. Akala niya tapos na. Akala niya, mga minamahal, yun ang resulta. Yun na, mga minamahal, ang galit ng Diyos, tapos na. Hindi pa. Pagkatapos mamatay yung anak, mga minamahal, yung mga anak niya naman, mga kapatid, gumawa ng immorality. So, wasak na yung kanyang pamilya. Akala mo tapos na. Hindi pa. After 2 years, na ginahasa ni Amnon si Tamar, pinatay ni Absalom si Amnon. Si Absalom ay anak din ni David. At si Amnon ay anak din ni David. So magkakapatid nagpatayan. Verse 23 yon hanggang 33. So mga minamahal, tinangisan ni David ang kanyang mga anak araw-araw. Hindi na po nagkaige o mahal yung kanyang pamilya. Nakikinig po ba kayo? Akala mo'y tapos na, o mahal? Ang dami ng salot na dumating sa buhay niya. Pero after lumipas ang mga taon, ito pa isa. Si Absalom na anak ni David,
naghimagsik laban kay David. Nilabanan niya yung tatay niya. Mga minamahal. Naghimagsik si Absalom laban kay David na kanyang ama. At si Absalom po ay bumuo, mga minamahal. Nagtatag siya ng kanyang mga tauhan. Ng kanyang sariling hukbo, mga kapatid ko. Saan galing yung mga hukbo niya? Mga tauhan ni David na kanyang tatay. Binrainwash niya, mga minamahal, para sumama sa kanyang magrebelde sa kanilang tatay, sa kanilang ama. Iyon po ang history, mga minamahal ko. At yun pong lahat ay bunga ng kanyang itinatagong kasalanan. Sa chapter 15 po yun mababasa. So alam niyo, pagkatapos nun, mga minamahal, nung puwersado na po si Absalom, mga kapatid, at lumakas ng lumakas, mga minamahal, yung kanyang mga tauhan, na dating tauhan ni David. Sabi ng Bible, natakot si King David kay Absalom. Hari yan, matapang yan, mga minamahal. Pero dahil sa kanyang kasalanan, mga kapatid ko, na itinatago, nagkaroon siya ng takot sa tao. Mismong anak niya, kinatakutan niya. Sabi ng 2 Samuel chapter 15, verse 13 and 14, mga minamahal, basahin natin to, beloved, Brother Tani. 2 Samuel chapter 15, verse 13 and 14. Sa aklat ng Kalawang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 13 hanggang 14. At naparoon ang isang sugo kay David na sinagsasabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom. At sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga lingkod na sa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo at tayo magsitakas sapagkat liban na rito ay walang makatanan sa atin kay Absalom. Madali kayo ng pagtakas, baka sa pangmadali ay abutan tayo at dalhan tayo ng kasamaan at sugatan ang bayan ng talim ng tabak. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Si King David po yan. Yung dating matapang, mga minamahal ko, na hari. Walang kinatatakutan yan, mga minamahal. Kung sino ang gusto niyang pugutan ng ulo, pupugutan niya ng ulo. Napakatapang niya. Pero nung panahon na yon, nung siya'y nagkasala, nung siya'y nagtago ng kasalanan sa kanyang puso, mga minamahal, pati Holy Spirit, mga kapatid ko, nagtampo sa kanya. Na-displease, mga minamahal, ang dakilang Diyos. Naggalit ang mahal na Panginoon sa kanyang kasalanan na ginawa. At mga minamahal, inalis ng Diyos ang kanyang tapang. Anak niya mismo, mga minamahal, na minamahal niya. Itinatangis niya araw-gabi, mga minamahal, sa dakilang Diyos, sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Pero mga minamahal, na dahil sa nagrebelde yung kanyang anak, mga minamahal, inawa yung kanyang mga kapatid ko. Bumuo ng puwersa si Absalom para bakahin, mga minamahal, si David. Ano sabi ng ating nabasa, mga minamahal? Magmadali kayo. Baka patayin tayo ni Absalom. Naparoon ng isang sugo kay David na nagsasabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod na kay Absalom, David. Tingnan nyo. Isang sugo, mga minamahal, ang nag-report kay King David. Sabi niya, King David, yung mga tauhan mo ay sumusunod na kay Absalom. Wala na sa'yo. Wala na ang puwersa sa'yo. Na kay Absalom na lahat. Tingnan nyo. Sinabi ni David, sa lahat ng kanyang mga lingkod, mga minamahal, na nasa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo, sabi niya, tayo magsitakas, sapagkat liban na rito walang makatatanan sa atin kay Absalom. Magmadali kayo ng pagtakas, baka sa pagmamadali abutan tayo, dalhan tayo ng kasamaan. Sugatan ng bayan, sugatan tayo. Biro mo. Naging duwag, mga minamahal, si David. Yun ang resulta ng natatagong kasalanan. Nawalan si David ng peace of mind. Bumalik lang, mga minamahal ko, yung peace of mind niya, bumalik yung kagalakan niya nung siya po'y nag-ayuno ng mahabang mahaba. Gaano kahaba? Ang sabi ng Bible, mga minamahal, O Diyos, ang aking balat ay dumidikit sa aking mga buto sa pagsusumamo sa iyo. Imagine niyo yun. Ano yung tsura ni David? O Diyos, ang aking balat ay dumidikit sa aking buto, sa aking pagtangis. Ang aking unan ay ginagawa kong ilog sa aking mga luha. Payat na payat siya, may mahal.
Para na siyang bungo, mga kapatid. Kaya sinulat niya yung Psalms chapter 51 verse 10 hanggang 12. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. O Lord, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen. Tagalog po, minamahal. Basahin natin. Psalms 51, verse 10 to 12. Ayon sa mga awit, 51, 10 hanggang 12. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Yes, Lord. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng gising, magsabing praise the Lord. Create in me a clean heart, O God. Ito yung lagi nating kinakanta. Lagi nating inaawit. Awit ni David yon, mga kapatid. Yun po'y panalangin ni David. Nagmamakaawa, Panginoon mahal. Nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga minamahal ko, minamahal, napakalaki ng aral, mga kapatid, na ating natutunan dito. Kinakailangan, mga mahal, malapit ng babalik ang mahal na Panginoon, kailangan po, lagi nating i-search, lagi nating examinin, mga mahal, yung ating mga puso. Lahat magsabing amen? Masabi ng Hebrew chapter 4, verse 13, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Amen? Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa mundo ngayon, mga kapatid ko, ang kasalanan po ng mga tao sa mundo ngayon, mga kapatid, na tinatakpan nila sa ating dakilang Diyos. Kaya hindi sila makalapit, mga minamahal, sa mahal ng Panginoon. Hindi nila masumpungan ang dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit? Sapagkat hindi nila binubuksan ang puso nila. Pag mayroong mga Bible study katulad nito, mga minamahal, parang pasong-paso sila, mga minamahal. Parang ayaw na ayaw nila to. Bakit? Kasi ayaw nilang mahayag yung kanilang kasalanan. Itinatago eh. Amen ba? Tingnan niyo, minamahal, ang John chapter 3, verse 19 po. Amen ba? Dagdag lang ito, mga minamahal. Dagdag ito. Wala sa slide, mga minamahal. John chapter 3, verse 19. Yung pinili pa nila yung kadiliman kaysa kaliwanagan. John chapter... Sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Tingnan niyo mga minamahal. Lumalapit na yung ilaw sa mga tao, mga kapatid. Pero sabi ng ating nabasa, minamahal, lumalayo sila sa ilaw para hindi raw makita yung kanilang mga gawa. Kaya yung kasalanan ng mundo, mga minamahal, ngayon, nasa 1 Corinthians yan, chapter 6, verse 9 hanggang 10. Nakahanda natin, Beloved Brother Doming. 1 Corinthians, unang Korinto, kapitulo 6, talatang 9, Gs. Ayon sa unang Korinto 6, 9 hanggang 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga lungya, ni ang mga nambababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Ayon sa Diyos, ni ang magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga mapaglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang manglulupig ay hindi magmamana
ng kaharian ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Mapagtungayaw, sinabi rito, yung nagmumura. Mapagtungayaw yan, mga kapatid. Inisa-isa po rito, mga mahal, yung kasalanan ng mundo eh. Hindi raw ito magsisipagmana ng kaharian ng langit. Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid. Mananamba sa Diyos. Ang mapakiapid, mga mahal, fornication at adultery, magkaiba. Ang adultery kasi, mga kapatid ko, ang pagkakaalam ko dyan, may asawa ka na, papatol ka pa sa ibang may asawa, that is adultery. Fornication, ang pagkakaalam ko pagkakaalam ko lang. Ang fornication naman, may mahal, yung pumatol ka, alam mo may asawa ka, pinatulan mo yung dalaga, mga kapatid. Ginalaw mo, may mahal. Pareho, mga kapatid ko, ang bayad nun. Impyerno, mga kapatid. Ang tawag doon, sin unto death. Mga mahal, kasalanan na ikatatapon mo sa impyerno, mga kapatid. Sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya. Binanggit dito mapakiapid at yung mga ngalunya, magkaiba yun. Ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw. Ay, kukunin mo yung hindi sa'yo, mga kapatid. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw o mapagmura, ni ang mga manlulupig. Ay, mahal. Manlulupig, mga kapatid, mapang-api. Ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, mga anak ng Diyos, huwag nating itago ang kasalanan. Mga minamahal, sapagkat lahat ng kasalanan may kabayaran, mga kapatid. At nakita natin yung story, mga minamahal, ni King David. Paano po masyadong naging worse, mga minamahal, yung kanyang buhay at yung kanyang buong kaharian, mga minamahal. Years, mga kapatid, ang kanyang tinaglay, mga minamahal, bago siya kinahabagan ng mahal na Panginoon natin. So wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang Diyos. Amen? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang Diyos. Isa lang, mga mahal, except blasphemy of the Holy Spirit. Yan lang, mga kapatid ko. Yung napupuspos yung kasama mo, mga mahal, pagtatawanan mo, mga kapatid. Nako, delikado yan. Wala nang kapatawaran yan. Mga mahal. Yung hinahamak mo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Yung hindi mo nire-respeto yung pangangaral ng salita ng Diyos, that is blasphemy. Kasi yung Holy Spirit at yung Word of God, isa lang yan. Yan yun. Yung Holy Spirit, yung Word of God, siya yun. Amen. Yung presence ng mahal na Panginoon, Word of God, at yung Holy Spirit, siya yun, Panginoon. Tingnan natin. Mark chapter 3, verse 28 hanggang 29 po. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 3, versikulo 28 hanggang 29. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang makasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila ay magsalita ng kapusungan. Datapwat, sinumang nagsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Terrible ito, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid, God bless you po. Sabi rito, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, mga minamahal. Wala nang pag-asa. Kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sa libutan po, mga kapatid, meron tayong kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Hindi po ba? Sa sanlibutan, nasa huli ang pagsisisi. Ay, mahal. Nasa huli ang panghihinayang. Pero mga anak ng Diyos, mga minamahal, nais ng dakilang Diyos, sa una ang pagsisisi. Bakit? Dahil ayaw ng mahal na Panginoon ni Isay mapahamak. Ayaw niya, mga minamahal, na tayo po'y magsisi sa huli pag nasa hell na tayo. Amen ba? Ayaw niya yun, mga kapatid. Wala na, mga minamahal, wala nang pinakamakapangyarihan ginawang dakilang Diyos para tayo makalaya sa ating kasalanan. Yung buhay niya binigay niya sa krus, tinubos tayo. Amen? Kaya mga minamahal, dapat pahalagahan po natin yung ating pong paglilingkod, mga kapatid. Sapagat kung hindi natin pahalagahan, sabi ng banal na kasulatan, wala na pong Kristong ipapakong muli sa krus.
para muli tayong tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ayaw niya mga mahal yung huli lagi. Ayaw niya mga kapatid na magsisi ka sa huli, ayaw niya yon. Gusto niya sa una ka magsisi. Para sa ganon, may mahal sa huli, ay magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Huwag nating itago. Kung meron man, may mahal, huwag nating itago ang kasalanan, mga kapatid ko. Lagi tayong hayag sa mahal na Panginoon. Sapagkat the only one who cover our sin is Jesus Christ. Amen? Ang makapagtatakip lamang ng kasalanan natin, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. He covered them with His blood. Amen? Praise the Lord. Lilinisin niya yan, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. At kapag tayo po ay kinoveran, mga mahal, ng blood of Jesus Christ, pag tayo po, mga minamahal, ay pinatawad ng mahal na Panginoon, mga kapatid, lahat ng kasalanan natin, mga mahal. Sabi ng Bible, they will never be remembered against us anymore. Amen? Pag pinatawad tayo sa ating kasalanan, sabi ng Bible, mga mahal, hindi niya naaalalahanin yung kasalanan na nagawa natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Hebrew chapter 8 verse 12, mga mahal, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, sabi ng Hebrew 8:12, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ano pa sabi ng Psalms 103 verse 12? Isulat niyo po, mga mahal, bago tayo umawit. Kung gaano, sabi rito, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Amen. Ang layo, mga mahal, silanganan, kalunuran, mga kapatid, ganun daw kalayo inilayo ng dakilang Diyos yung mga kasalanan natin. Mga minamahal ko. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, paano siya magpatawad? Hindi siya nagtatanim ng galit. Amen? Hindi siya nagtatanim ng galit. Basta pagsisihan natin mabuti, mahal, pagsisihan natin sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin hindi siya nanunumbat. Dahil kung ang dakilang Diyos manunumbat, mga minamahal, wala pong aakit sa langit. Lahat tayo itatapon sa impyerno, sapagkat lahat tayo alipin ng kasalanan. Amen ba? Mga minamahal, tayo po'y hinugot lang ng mahal na Panginoon sa putik ng kasalanan. Katulad tayo ng basahang marumi sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Bago tayo umawit, naalala ko tuloy si Peter, mga kapatid. Si Peter, marami siyang mga pagkakamali sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mga minamahal, kung siya'y mangako sa ating dakilang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, Peter, mga apostol, ang anak ng tao ay hirapan, aalisin sa inyo at papatayin. Ikatlong araw, babangon siyang muli. Sabi ni Peter, hindi mangyayari sa iyan, mahal na Panginoon. Hindi ka mamamatay. Kasama mo kaming mamamatay. Hindi ka namin iiwan. Panginoon, sasama kami sa iyo kahit saan. Kahit kamatayan. Sabi ng mahal na Panginoon, Peter, ikakaila mo akong 3 beses sa gabing ito. Hindi po, sabi niya. Hindi po. Nung kinaila ni Peter, mahal, kinakaladkad na ang mahal na Panginoon, mga kapatid. At dadamputin din si Peter sapagkat kasama ka rin ni Jesus. Nakita ko. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Nanungayaw pa siya. Mahal, 3 times, tumilao kang manok, mga kapatid. Mahal, yung pagkakataon na yun, nung namatay ang dakilang Diyos, nag-backslide siya. At nung siya'y bumalik, mga minamahal, sa kanyang trabaho, sa kanyang pangingisda, barko-barkong isda, mga minamahal, ang nahuhuli nila. Hubot-hubad na siya, mga kapatid, wala na siyang kabanalan. Pero nung bumangon ang dakilang Diyos mula sa mga patay, 40 days pa siya dito sa lupa bago siya umakit sa langit. Pagkabuhay niya maguli, mga minamahal, 40 days muna rito nagstay. Hindi muna umakit sa langit. Anong dahilan? Binalikan niya yung kanyang mga apostol. Chinyek niya, mga mahal, yung kanyang mga apostol. Kung nasa kasalanan na ba sila? Nagpabaya ba sila, mga minamahal? Nasaan na sila, mga kapatid? At
hinanap si Peter. At naglakad ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa dalampasigan. Hindi siya nagpakilala, nag-disguise, mga kapatid. Nakita niya si Peter, mga minamahal, ang dami-daming isda. Sabi ng dakilang Diyos, mga anak, meron ba kayong isda diyan? Nabusesan ni Peter, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Dali-dali siyang bumaba, mga minamahal, sa barko. Dali-dali siyang pumunta, mga minamahal, sa dalampasigan. At siya'y nagpatira pa sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, layuan mo po ako. Layuan mo na po ako, marumi na po ako eh. Hindi na po ako karapat-dapat sa iyo. Dami kong mali. Dami kong kasalanan sa iyo. Layuan niyo po ako, isa akong taong marumi na. Pero sabi ng dakilang Diyos, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Pakainin mga tupa ko. Inulit-ulit. Peter, do you love me? Yes, Lord. Alam mo yung puso ko, mahal na Panginoon, iniibig kita. Feed my lambs. Pakainin mo yung mga tupa ko. Pangatlo, Peter, iniibig mo ba talaga ako? Bakit 3 beses? Kasi mga minamahal, hindi tumitingin ang Diyos sa kahinaan eh. Tinitingnan ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung desire ng puso. Amen? Kahit ilang beses kang madapa, kahit ilang beses kang masubsob, mga minamahal, bumangon ka pa rin eh. Magpatuloy ka pa rin, mga minamahal. Ganyan ang mahal na Panginoon. Hindi siya nanunumbat. Amen ba? Mapagpatawad siya hanggat buhay tayo, mga minamahal. Hanggat kaya mong magsisi. Hanggat nagsisisi ka sa iyong kasalanan, patatawarin ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero, mga kapatid, ayaw ng dakilang Diyos, mga minamahal, pagkatapos mong mag-repent, then you repeat, mga minamahal, sa iyong kasalanan. Repent, repeat, repent, repeat, repent, repeat. Ayaw niya yon. Once na ikay nadapa, mga minamahal, dapat, mga kapatid, lesson yon. Natuto ka na. Amen? Kasi pagkatapos mo magkasala, mga minamahal, at humingi ng tawad, pinatawad ka, pag binalikan mo ulit yung kasalanan na yon, mga kapatid, galit na ang Diyos sa iyo nun. Amen ba? Kaya tayo binibigyan ng experience ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mga experience, mga trials, mga pagsubok, para palalaguin ka niya sa iyong pananampalataya. Para palaguin ka niya, mga minamahal, sa knowledge, sa wisdom, sa experience, mga kapatid ko. Yung faith mo, lalakas. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. So mga kapatid, yun ang tanong natin. Iniibig ba natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Sukdulang biyaya, mga minamahal. Tulungan tayo ng ating mga beloved brother Joben. Sukdulang biyaya. Hindi tayo karapat-dapat lahat. Pero dahil sa kanyang biyaya, mga minamahal, nandito tayo. Nag-uusap ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating aralin. Search our heart. Huwag nating itago ang kasalanan. Huwag nating itago ang kasalanan, mga minamahal. Confess it. Para hindi masira ang buhay natin. Habang wala kakayanan, masuklian ka na, mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan binabahiran ang kabanalan, kawalan niya. Salamat sa
mula sa puso. Habang hindi karapat-dapat, magugulan ng taba at wakas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na mahiran ang kabanalan ng walhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Iyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na mahiran ang kabanalan ng walhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan ng walhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
salamat sa sutulang biyaya. Minsan pa, ako'y mahal. Ang katwiran na kahit minsan di na pahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, dearest Jesus. Thank you so much, Lord, for thy sweet holy presence. For thy sweet holy presence, God. For touching our heart, Lord. Salamat, hinipo mo ang aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw mo kaming mapahamak. Ayaw mo kaming magkasala sa iyo. Salamat, Amang Banal. Purihin ka, Mahal na Panginoon, O God. Paglilingkuran ka namin. Pupurihin ka namin. Aawitan ka namin, O Diyos. Sasampahin ka namin, Mahal na Panginoon, sa kagandahan ng iyong kabanalan. Dakila ka, Mahal na Panginoon. Napakabuti mo, Ama. Salamat sa revival. Salamat sa iyong Santong Espiritu, Mahal na Panginoon. Salamat ikaw ang nangusap sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Thank you so much. We love you, Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos. Oh, Diyos ng katarungan, ang katwiran, kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya. Kahit minsan hindi na mahiran ang kabanalan, kawalhatian.
Salamat sa Thank you so much, oh God. Hallelujah. sutulang biyaya mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal ang Pinoon. Hallelujah. 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 Maraming salamat na kailan Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po ito ay dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin ating po samantalahin ng pagkakataong ito. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ating po, hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y maniklod sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Upo na kilat mapagpala naming Ama. Diyos na mahabagin. Diyos na handa na magpatawad na yung makasalanan. Aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa inakalang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat na kilang Diyos sa mga salita na yung napakinggan. Opo, aming pinakamahal na Panginoon. Narito po kami, hallelujah. Aming pong inaamin na kilang Diyos ang lahat-lahat po na yung mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Aming nasabi, naisip, na banggit o nagawa na hindi po kinalulugdan na kilang Diyos. Humingi po kami ng kapatawaran. Patawad po, malay Panginoon. Patawad na kilang Diyos. Hallelujah. Linisin niyo po yung mga puso at isip aming pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw po namin ang buhay makasalanan. Tulungan niyo ang bawat isa amin na kilang Diyos maging karapat dapat. Handa sa iyong pagbabalik. O po, mahal na Panginoon, tulad po, hallelujah, ng panalangin ni Haring David. Create us a clean heart, O God. Hallelujah, hallelujah. Restore to us the joy of thy salvation, mahal na Panginoon. Huwag may tulot na kayo mawalay sa amin, mahal na Panginoon. Kailangan ka namin na kailan, Diyos. Ito po ay samot dalangin. So, ang dalangin namin bilang wall pastor, will sa Almina sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, hallelujah, hallelujah. At sasamantalahin po natin sa ating mga pangailangan. Upo, mahal na Panginoon, hallelujah. Narito po kami na kailan Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Sa pangunang panalangin po ng aming Brother Pastor, Lisa Dalmin, and Prophet, O God. Marapatin niyo po kami, mahal na Panginoon. Abutin niyo po ay makahilingan sa iyo. Aming pong hiningi, mahal na Panginoon, hallelujah. Unang-una po namin hiningi, dakilan Diyos. Palayain ng bawat isa amin. Sa lahat-lahat ng ori na makailangan, mayroon pa ang bawat isa amin, O God. Alisin yung mga kaisipan na hindi maganda, mga carnality, pride, wind, glory, mahal na Panginoon. Alino nga pagsisinungaling, hallelujah. Mga masamang ugali, pride, wind, glory, O God. Alisin niyo po ito sa amin, dakilan Diyos, hallelujah. Kayo po ang samanahan sa inyong puso at kasipan na yung banal na Espiritu Santo, mahal na Panginoon. At sa ating mga pangailangan, lahat ng ori na gawa ng kaway, ilihas po natin ang sarili sa mga parang pangalan ni Jesus. So nang dalangin Benwol Pastor, sa Dalmin na yung Prophet, O God, with all authority, in the mighty name of Jesus, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hallelujah, pagka-paralyzed, lahat ng karamdaman, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng makainaang bisyo, carnality, pride of life, mean glory, halil pagsisunungaling, halil panupay, panlalamig, kahirapan, demons cast out in Jesus' name. All vices begun, all problems solved right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Patuloy po natin palakpakan ng ating dakilang Diyos. Thank you so much, O God. Maraming salamat, mahal Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin natin dakilang Diyos sa pamamagitan natin pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasama mga lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. God bless you po. Brother Guzman. Hallelujah. Sa mensahe ng hallelujah na nagbumula